Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, binira ang baho ni VP Sara at grupong Duterte. Alam nyo mga kaibigan, matapos suspendihin si Pusang Barsaga dyan sa Kamara dahil nga sa mga kabalbalan niya, abay todo depensa ang mga makadilis tulad ni Harry Roque at lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Ayon sa kanya, kung ang isang halal ng bayan tulad ni Kong Barsaga ay maaring patahimikin, paano pa kaya ang mga ordinaryong Pilipino? Grabe no mga kaibigan. Kaya naman, sa husay ni Sara Duterte na mang-gaslight, ilihis ang totoong nangyari, sabay isisisi sa Pangulo, abay binira ang baho at pahiya itong Vice Presidente at binunyag din ang mga kabalbalan ng mag-amang Duterte, lalo na sa usaping pondo. Nako, habangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan, yung biglang naging tagapagtanggol si Sara Duterte ng freedom of expression pero ang lakas mang gaslight para magmukha siyang bida. Biglang naging tagapagtanggol na ng human rights at freedom of expression. Kasi mukhang hindi ko yata nakita yan nung ang nakaupo sa pwesto ay yung kanyang ama. Totoo. Na kaliwat kanan ay inipit ang mga taong merong kritisismo laban sa gobyerno. Hindi lang naiwan sa disciplinary action. Si Senator Laila de Lima na isang kritik ng administration kinulong ng 7 taon kahit na wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya. Buti nga pagkatapos ng napakahabang panahon ay na-vindicate at na-acquit. Pinasara, hinaras ang mga media outlets tulad ng Rappler at ng ABS-CBN na hindi niya natitipuhan. Hindi ko lang alam kung applicable dito sa kaso ni Congressman Barsaga dahil mukha namang hindi yun ang naging batayan. Kasi kaklaruhin ko lang, yung parusa dahil sa kanyang ginawa yung kanyang attitude, yung kanyang pakikitungo bilang isang membro ng Kamara de Representante. Hindi naman dahil sa laman ng kanyang sinabi. At least yun ang pagkakaintindi ko. Dahil madami namang ibang mga kongresista na tumatayo at binabatikos ang gobyerno. Na tama lang naman na ganun Pero hindi naman sila nasa sanction. Hindi naman sila nabibigyan ng parusa. Madaming membro ng minority na narinig ko na nagbigay ng talumpati na may mga puna sila sa ginagawang ng pagkilos ng administrasyon halimbawa dito sa corruption. Pero hindi naman sila napapila ng ethics complaint. So, ang punto lang dito, wala namang nagbabawal na ikaw ay magpahayag ng kritisismo, ng iyong pagpuna, ng iyong opinyon, pero ilagay mo naman sa maayos na paraan. Yun naman ang, tingin ko, yun naman ang leksyon dapat dito. Hindi naman nakakagulat yung naging resulta. In fact, nagulat nga ako na hindi siya in-expel. Yun na nga. Kasi sa ilalim ng rules ng House of Representatives at sa ilalim mismo ng mga probisyon ng ating konstitusyon, kapag nakakuha ng 2/3 vote na sumusuporta sa isang disciplinary action, pwedeng hindi lang suspension yan, kundi pwedeng expulsion. So parehong boto lang. Pero mukhang binigyan pa ng pagkakataon muli si Congressman Barsaga, kaya sinuspend lang for the maximum period allowed under the Constitution, which is 60 days. Pero gaya na binanggit ko, hindi na nakakagulat to dahil ilang buwan na rin naman yung nagiging alitan ni Congressman Barsaga at iba pa mga miyembro ng Kamara. Ngayon, sinasabi nung iba, ng mga supporter niya na nagpapahayag lang naman daw siya ng kanyang opinyon tungkol sa mga bagay-bagay, yung kanyang mga kritisismo halimbawa sa administrasyon. Pero pag miyembro ka kasi ng Kamara o ng Senado, merong kumbaga rules of decorum Merong tamang paraan para ipaabot ang mga ganyang klaseng kritisismo at kung kahit man nagkakatunggali kayo ng posisyon ng mga kasama mo sa House mismo, hindi naman dapat umaabot sa parang nagkakabastusan na. Pero parang ang pagkakaintindi ko, may ilang mga pagkakataon na yung mga ibang mga kasama niya, ang feeling nila sumobra na yung kanyang ginagawa at nakakabastos na. Lalo na sa loob mismo nung House of Representatives. So ako, dapat in-expect na niya yung ganyan. Dahil bagamat merong kalayaan na magpahayag ng sariling opinion, in fact, expected yon sa bawat member ng House, dapat sumusunod naman sa tamang asal at sa tamang paraan para maipahayag itong ganitong klaseng kritisismo. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Barry Gutierrez, mali talaga yung mga pinagagawang kabalbalan ni Kiko Barsaga. At alam din yan. Alam na alam ni Kiko yan.
Pero itong mga maka-Duterte mga kaibigan, ginagamit itong pagkakataon na ito para gamitin sa kanilang propaganda at magmukha silang bida-bida tulad na lamang ng kanilang amo na si Sara Duterte. Di ba nga mga kaibigan, binura na ni Kiko Barsaga yung mga post niya na walang kwenta. Yung mga post niya na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit siya nasuspinde. Ano pong tawag doon? Pag-amin. Aminado siya na mali siya sa mga pinagagawa niyang kabalbalan. Pero mga kaibigan, sa tulad ni Harry Roque, abay bilib na bilib kay Barsaga na isa daw modelo para sa lahat ng kabataan kung paano maglingkod sa taong bayan. Grabe mga kaibigan, no? Nakakahiya naman. Galing mismo sa isang puganteng abogado. Kaya naman mga kaibigan, sa sobrang bilib nila, lalo na sa usaping pondo ni Sara Duterte, tulad na lamang nito, sabi ng OBP, tama daw yung paggasta nila. Oo, kaya pala mga kaibigan, no, isang unit ng air purifier, almost 180k. Ang tindi talaga, yung tipong pag tumapat si Sara Duterte sa air purifier, abay tanggal po ang anumang korupsyon sa katawan. Ganun ba yon? Tapos yung CCTV, 200k ang isa. Ang tindi. Sabi nga po niya ni BP Sara mga kaibigan, alam niyo yung sabi niya, lilinisin niya daw ang gobyerno, lalo na pag siya ang maupong pangulo. Kaya naman mga kaibigan, binira ang patutsada ni Sara Duterte. Ito nga di ba, nung nakaraan lang na araw ay nagbigay ng statement ang OVP through Vice President Sara Duterte na maayos ang kanilang pagpaplano, maayos ang kanilang pagre-report. Pero a day after, kung di ako nagkakamali, a day after or two, naglabas ang COA na ang daming issues pala ng OBP. Oo. Patungkol sa mga kanilang paggastos. Nandiyan po yung walang report, walang sufficient documents, walang mga certified na identified beneficiaries, at walang mga feasibility studies. Correct. So yun po, kaya nakakagulat na taliwas sa sinabi ng OVP, ng Vice Presidente, itong inilahad ng COA. Yun lang, sana maging makatotohanan lang naman din sana ang kanyang paglalahad at hindi ang nakikita niya yung wag daw pakinggan ang palasyo, wag daw pakinggan ang PCO sa kanilang inilalahad. Sabi nga natin, kung hindi pakikinggan at yun ang kanyang payong, ayaw niya siguro marinig ng taong bayan yung katotohanan at kung ano ba yung totoong programa ng Pangulo. Kasi lagi na lamang nila sinasabi na walang ginagawa ang Pangulo, walang programa. Siguro yun yung ayaw niya madinig. Kaya sinasabi niya na wag nang ibalita ang mga sinasabi sa palasyo. Ganun na ganun mga kaibigan, no? Yung ginawa ng kanyang ama no? Yung mga ayaw niyang ibalita dati ng Rappler, ng ABS-CBN, ayun mga kaibigan, ginipit. Di ba? Anong ginawa ni Duterte? Pinasara ang ABS-CBN. Kasi nga, hindi umaayon, hindi pabor sa kanya yung mga ibinabalita. Yun. Bandang huli, tumawa ng tumawa itong si Duterte. Kasi nga naman, napasara niya itong ABS-CBN. Pero ngayon mga kaibigan, asan na ba ngayon si Digong? Nandun sa The Hague, di ba? Pero ang ABS-CBN, nandyan pa rin. Kahit na natanggalan na ng prangkisa, pero nandyan pa rin, naghahatid pa rin ng balita. Di po ba? Yan yun Tapos sasabihin nila, gusto nila ng transparency. Tapos gusto daw nilang ipabalita sa atin, ipabatid sa atin na ito yung tunay na paggasta ng OBP. Tapos sasabihin ng COA, ang daming mali. Overprice? Ay, nako talaga I think, strategy to. This is part of their strategy. Totoo. Na malihis ang katotohanan. Yan na yun. Na may mga issues silang kinakaharap. Babanggitin ko lang ulit, ha? Opo. Babanggitin ko lang ulit ito. Ito hindi pa to na sasagot na maayos. Yan. Yung 15 million na kung saan ang ginamit lamang nila ay ang AFP certificates. Nako. Para palabasin na sila yung gumastos sa Youth Summit. When in fact, the AFP confirmed na walang ginastos ang DepEd. At the time, pamumuno ni dating ni Vice Presidente. Sara Duterte. Ang DepEd doon sa Youth Summit na yon. Pero napalabas nila through
through the reporting, as per admission of Attorney Michael Powa, na ginamit yung AFP certificates para mapagtakpan yung 15 million na parte ng confidential funds. So, ang daming issues na ito na hindi pa talaga nasasagot. Tapos ngayon, ang Pangulo na nagpapaimbestiga, kahit tamaan yung kanyang administrasyon, para makita na ng taong bayan na ito ang gagawin namin para marisolba itong mga anomalya kahit sa panahon ko. Diba? Kahit sa panahon ng Pangulo. Totoo naman. Pero ang ginagawa nila is natutwist yung kwento to the point na parang ang Pangulo pa ang may kasalanan. Samantalang hindi na nakikita yung 13,917 flood control projects ng nakaraang administrasyon. Dapat mahanap yun kung nasaan yun kasi ang idea dito, ang logic dito, Miss Doris and Christian, kung may 13,917 na nagawang flood control projects nung nakaraang administrasyon, sana hindi ganito kalawak yung pagbaha eh. Dapat may resulta yun eh. Nasaan yun? Diba? Dapat hanapin din siya. At yun na nga mga kaibigan, diba? Yung ginagawa ngayon ng gobyerno natin, nag-iimbestiga para mapanagot itong mga korap na dawit sa malawakang korupsyon. Diba? Kung saan ba napunta itong mga bilyong-bilyong pondo ng mga nakaraang administrasyon kay Duterte at pati ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos, iniimbestiga. Diba? Ganyan dapat eh. Pero yung iba, ginagamit ang lehitimong usapin na ito para linisin at ilihis yung kanilang kabalbalan. Tulad na lamang mga kaibigan yung paalala sa atin ni Attorney Falsis. O ito, mga ka-DDS, recap ko lang para sa inyo, baka magkalimutan. Si Sara Duterte bumili ng motor vehicle ng 1.2 million each. Laptop, nagkakahalaga ng 300,000 each. Ang tindi. At CCTV na nagkakahalaga ng 200,000 pesos each. Paldong-paldo mga kaibigan. Oo. Tatak Duterte mga kaibigan. O di ba? Hindi mo na kailangan maging magaling pa sa math o kaya naman maging isang accountant para hindi mo masabi na logically ito ay isang overprice. Di ba? Nasa harap na natin yung ebidensya ayon pa mismo sa COA. So ito na ba yung next president natin mga kaibigan? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.